Valentine's Day. So it's all about love. Are we excited sa revelation ni God to us in the month of February? Yeah. February. So bow our head. Bow our head and pray. Oh yes, Lord. Thank you so much, O God, for being here, O God. Thank you po. Thank you, Lord, sa naramdaman namin ang presence mo, Lord. Amen. Lord, we feel joy. Thank you for the wisdom and knowledge na ibigay mo sa amin ngayon, O God. Yes, O God. Thank you for this day. And thank you, O God, sa lahat, Lord. Hallelujah. Thank you, O God, sa presensya mo, Lord, sa Holy Spirit, O God. And thank you for your love, Thank you, Lord. O God. In the name of God. Amen. Amen. Kagabi, sobrang sakit ng aking ipin. Gusto ko nang i-text si Papa na papas muna ako magturo. Pero alam niyo ba, pag once na tinawag ka pala ni God, kahit saan ka magtago, kahit anong reason mo, God will talagang gagawa siya ng way para gamitin ka talaga niya. Na sabi ko, wala akong itatopic talaga, God, talaga ang nakapokus na talagang sakit ng ipin ko, Lord. Sabi ko gano'n. Pero nung nagpunta ako sa CR, may pinabasa siya sa akin na parang, nakalimutan ko yung na parang, if you want to follow me with your heart. Matthew. Parang, alam mo yun, yung parang parang kang sinampal bigla, na parang, oo nga pala, I want to follow God, na parang walang hindrance, walang sakit ng ipin. Kaya, ito yung revelation sa akin ni God. Worship is love and giving. Kahit sa pagtuturo at pagkanta, pag walang pag-ibig, baliwala lahat. Mag-reminisce tayo nung una tayong umibig. Akala natin yung mga first boyfriend natin or first crush natin. Nung araw nagsisimula yung kilig at cloud 9 na sinasabi nila. Pero ano nyo ba ang sabi sa 1 John 4:19? We love each other because He loved first. He loved us first. Di natin matututuan ng magmahal kung di din niya tayo minahal. Di natin mararamdaman kiligin kung di din niya tayo minahal. Yung 4 years old ko ngang anak nagtanong siya dun sa Mama Tep niya, Mama Tep, paano nga bang umibig? 4 na taong gulang yun Tayo pa kayang alam na natin ang salitang I love you. Katulad nga ng pinag-aralan natin kanina, diba? Chutem, diba? Sabi din sa John 15:12, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Di niya lang tayo sinabihan, pinag-uutos niya, this is my commandments. Ano at paano nga bang magmahal? Yan ang tanong ng mga taong nasa luma pang pagkatao. Ngunit pag alam mo na ang katotohanan, ito ang sasabihin mo sabi sa salita sa 1 Corinthians 13:4, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. Nung nagmahal tayo, natutunan natin ang magsakripisyo. Tulad ni Kristo, He sacrificed because of love. Alam naman natin lahat tayo ay nagmahal na at patuloy na nagmamahal. Dahil kung hindi sabi sa 1 John 4:8, but anyone who does not love does not know God, for God is love. Oo, minsan na nasasaktan dahil sa pagmamahal. May umiiyak, lahat tayo naranasan yon. Napapambuntong hininga siya. Hindi kami natatama. Revelation ni God talaga na to. Yung pero si Kristo din umiyak. Nung sa sobrang pagmamahal niya sa atin, He's willing to crucify just to save all of us. Napakasarap lang ng pakiramdam na may nagmamahal at may minamahal. Nung nasa worldly pa ako, lagi kong dasal kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako na magmamahal sa akin. I keep praying lagi. Lagi kong pinag-pray yun. Kasi, alam mo yun, yung parang dumarating din tayo sa point na why we feel alone, gano'n na parang bakit tayo sad, na parang gano'n. Lagi ko yung kasama yun sa prayer ko talaga, hindi maaalis yun. Parang nausap pa nga, diba, give me soulmate, give me my soulmate, God. Pero, yung sabi dito, pero everyday ako nagpe-pray, but everyday, talking to Him and meditate His Word, nakalimutan ko na yung prayer na yon. Because everyday, pinararamdam niya yung tunay na pagmamahal.
all of us really searching for love. Lahat naman tayo, 'di ba, lalo na yung mga single, yung mga no broken hearted, 'di ba? Na we are searching for love. But how lucky we are kasi nasa atin na pala yung love na akala natin wala. Ayan. 'Di ba? Part ng love ay giving. 'Di ba nga sabi sa Proverbs 26:21, if your enemies are hungry, give them food to eat. If they are thirsty, give them water to drink. Di natin magagawang magbigay kung wala sa atin yung love. Tulad ng pagpe-pray natin kay God, 'di ba? Katulad lang do sa Our Father, give us our daily bread. We always ask God for everything, our food, our strength, at lahat talaga namang hinihingi natin sa Kanya. But did we ask ourselves, what are we willing to give our God? Kailangan nating suklian ang lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Di lang sa tithes na we give our full tithes kay Lord, but do we really give up everything we have in Him? Alam niyo ba, nung ako ay na hindi ako talaga nagta-tithes. Yung parang, pero nagta-tithes naman ng mga magulang ko. Yung parang akala ko enough na yon. Akala ko enough na yon na magkakamukha naman kami, magkakasama naman kami sa isang bahay. Parang ganon. Pero alam nyo ba, grabe talaga yung ang patutuo ko about sa tithes. Nung nagsimula na akong magbigay kay God, alam niyo ba, umaapaw? Na parang, grabe talaga yung, alam mo yun, yung parang bakit everyday na nakakakain ako, nakakaano ako, na parang, nung nagbibigay tayo kay God, talagang umaapaw yung balik, sobra. Diba sabi nga sa 2 Corinthians 8:7, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person He give cheerfully. Alam niyo ba yung minsan na parang, diba, sabi dun sa Bible, 10% ng ating income ibibigay natin kay God. Alam mo ba, dumarating din sa time na ang dami mong gastusin. At actually, totoo yan. Ang dami mong gastusin, ang dami mong babayaran, ang dami mong ganyan, ang dami mong paplano. Tapos sabi, minsan dumarating ako sa point na, pwede ba Lord, ano na lang, 50 lang muna. Parang gano'n. Na parang, pero alam nyo ba, ang gusto pala ni God, pag mag-give tayo cheerfully, hindi katulad nung, kunyari, pag may kaaway tayo, diba, sabi niya, feed the hungry, diba? Pag namamalimos, diba, parang, ito naman, pang-iinom niya lang yan eh. Huwag ka na lang magbigay kung ganun lang yung pananaw mo. Na parang, ito, magbibigay ako dito sa pulubi na to. Tapos yung, pag nagbigay tayo, let's keep secret. Na parang you don't need to announce to everybody na, ay, nako, nagbibigay ako. Kasi hindi pala yun kalugod-lugod kay God. Na if you are willing to give our God the best you have, wag mo nang ipagkalat na nagbibigay ka. Because, di ba nga sabi ni God, lahat ng sikreto mo alam ko, ultimo nga ang bilang ng buhok mo alam ko. So you don't need to announce to everybody na nag-give ka. Kasi sabi, di ba nga, doon sinabi niya na parang give cheerfully, dapat meron tayong, kung magbibigay ka lang din, magta-tights ka lang din, tapos iniisip mo na, kaya ako na, gano'n, kaya ito na gano'nin. Huwag ka na lang magbigay, na parang hindi ka ano-ano yung kay God. Give cheerfully at talagang aapaw talaga yung blessing. Tapos, if we give all to God, dapat full heart, with joyful heart, tulad pag nag-worship tayo, we must worship Him with all our heart, with joy and peace with our heart, because truly love us and He deserves to be worshipped. And give the love we all have. Sino ba naman nagmahal na gusto siya lang ang nagmamahal? God wants our love. God longing for our love. Not just for today, but every day of our life. He deserves to be loved by us because He saves us. Diba? Sino ba naman ang tao na pag nagmahal ay gusto
siya lang ang nagmamahal, di ba? Minsan ang sakit, di ba? Minsan dumarating tayo sa punto na mahal natin yung isang tao pero wala namang pinapalit. Parang katulad din ni God, mahal tayo ni God pero wala tayong binabalik. Di ba parang kung ikaw nga nasasaktan dun sa taong mahal mo na hindi ka naman pinapansin, dinedate maka, as in para ka lang basahan na nandiyan dyan, what more si God pa, di ba? He gave His life to us. Tapos wala tayong maibalik. Tapos ito ang alam kong inaabangan. Storytelling. Isang kwento. May mag-boyfriend at girlfriend. Nagmumotor sila. Sabi ng girl, pwede ba bagalan mo yung takbo? Natatakot ako eh. Sabi, areta! Tapos, ngumiti yung boy at sinabi, sige, pero yakapin mo muna ako ng mahigpit. So, yumakap yung girl. Then sabi nung boy, isigaw mo, love mo ko. Sumisigaw yung girl, I love you! Sabi nung boy, alisin mo nga tong helmet ko at naiirita ako. At ikabit mo sa'yo kasi mas bagay sa'yo. Sabi niya. So, ginawa nung girl. Sa isang hospital, may isang kaguluhan. May nabangga na motor. Nawalan daw ng preno. Kaya na-aksidente. Alam nung lalaki na nasira ang preno nila. Kaya di niya mabagalan ng takbo. For the last time, he wants the hug of the girl. And pinuusot niya yung helmet para maligtas niya yung girl. Kahit siya wag na. The moral lesson is, because of love, we learn to sacrifice for our love. Because we felt love, Jesus Christ died for us to save us. What are you sacrificing for Him to prove that you really love Him? Worship Him with all your heart, and you will feel the love that you're longing for with all your heart. Happy kapuso, kapamilya, kapatid. To God be the glory. Amen.